Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako, Janse Moto, nagbabalik. So, itong video na to ay para sa mga beginner ulit. Bibigyan natin ulit sila ng mga tips mga lods, no? At ang topic natin ngayon ay tungkol sa highway. So, motorcycle highway driving tips tayo ngayon. So, kung ikaw ay expert na, so tulungan mo naman ako kung meron akong hindi nasabi o meron akong maling nasabi, so paki-comment na lang yan sa ating comment section para malaman din ng ibang mga newbie na gusto magmotor mga lods, no? Pasensya na nga pala at hindi ako makagawa ng sunod na video, no? And then sa mga hindi ko pa na-replyan dyan sa comment tsaka sa mga nagme-message sa akin sa Facebook, so pasensya na mga lods, so abangan nyo lang yung reply ko. Ang dami ko kasing nire-replyan no? Ang dami ko rin hindi pa nare-replyan, pasensya na mga lods. So ang gamit natin ngayon ay si Blitz, ayan, Rouser NS125 yan mga lodi. Yan, so hindi ko pa siya napaliguan. Sa camera, malinis siya tignan, pero sa personal, madumi. Okay, so tara, simulan na natin hanggat maaga pa yung hanggat maganda pa yung panahon, kasi mamaya uulan-ulan na to. Kasi ayon sa balita, ayun, nanonood na ako ng balita mga lods. Ganyan talaga kapag tumatanda na, mahilig na tayo sa balita. Dati hate natin yung mga news kapag nanonood yung mga tatay natin, tapos gusto natin ipalipat sa cartoons. Pero ngayon gusto na natin yung balita, ayaw na natin ng cartoons. So napipil natin ng tatay ko. So tara. Nga pala, sige, bago tayo umalis, so magsimula muna tayo sa mga basic tips, no? Actually sa pag sa highway kasi mga lodi, so ibang-iba na to doon sa sa mga road na pinagpa-practicean mo. Yung kunwari, yung nasanay ka sa mga looban lang, which is mababagal yung sasakyan, ganyan. Pagdating kasi sa highway mga lodi, totoo naman talaga na nakakakaba pagdating sa highway. Ganyan din ako nung baguhan pa. Pagpasok ko talagang grabe yung kaba ko nun. Kasi alam nyo kasi mga lods, pagdating sa highway, matutulim na yung mga sasakyan. So ang bibilis niyan, puro harurot, no? Kailangan makasabay ka doon, no? Kailangan alam mo yung distance ng humaharurot sa likod mo. Gaano ba siya kabilis na makakapunta sa'yo. Ayun. Tapos kapag change lane ka, siyempre, yung mga mabibilis doon, so yung mga distance noon para makapasok ka at hindi ka niya maabutan, ganyan. So, yun yung mga tips na ibibigay ko sa inyo, no? So, unang-una, basic tips tayo, siyempre, paggamit ng side mirror. Ito ang pinakamahalaga sa lahat sa highway mga lodi, no? Ang paggamit nito. At saka yung turning signal. So dito muna tayo sa side mirror. Sa side mirror kasi mga lodi, ito ang pinakasanayan nyo. Yung sabihin natin every 10 seconds o basta sanayin nyo lagi na tumingin kahit wala kayong kasunod mga lodi. So sanayin nyo pa rin na tumingin sa side mirror para na-update kayo, no? Na-update nyo yung sarili nyo na okay, wala pa. Okay, meron na. May nakita na ako na isang sasakyan sa likod. Gaano ba siya kalayo? Ganyan. Okay, meron pala sa likod ko. Sa kanan ko, sa kaliwa, meron. So yun mga lodi, yung awareness yun no? Aware ka sa nasa paligid mo na meron kang mga kasabay, no? Tsaka yung mga information, gaano sila kalayo sa'yo, sobrang dikit ba, ganyan. Kasi ito yung nagbibigay sa'yo ng info. For example, meron kang sinusundan. Yan. Alam mo ngayon, tumingin ka side mirror, alam mo ngayon na may kasunod ka. So, dun sa sinusundan mo, kapag yan is napapreno, syempre, napapreno yung nasa unahan, nandito ka, yan. Hindi ka gagadon kasi alam mo na meron ka sa likod Yan, hihinto ka muna kasi meron ka dito. Meron kang, alam mo sa nasa likod mo, meron kang kasunod. Kasi kapag gumanon ka, so baka magbungguan kayo ng kasunod mo. So parang ganon, meron kang agad na info na meron kang kasunod na delikado kung sakaling biglang huminto yung nasa harapan mo at kumanan o kumaliwa ka. So nangyayari yun minsan sa mga jeep, di ba? Sumusunod ka, bubuntot ka sa jeep.
biglang may pumara o biglang may gusto sumakay. Ang minsan pa naman ang jeep, hindi naman natin sila masisi minsan. Siyempre gusto rin nila ng pasahero. Bigla na lang yung hihinto. Ngayon, ikaw na bumubuntot, magugulat ka, diba? Hihinto rin. So, wag niyong gagawin na kapag bumubuntot kayo sa isang sasakyan, kapag yung huminto, is bigla na lang kayong susulpot sa kanan tsaka kaliwa nila. So, magugulat yung kasunod nyo nun, mga lodi. Okay? Alright, mga lods. So, ganito naman. Next tip ko sa inyo, kapag ganito, kayo nakamotor, huwag kayo masyadong buntot na buntot dun sa likuran ng sasakyan. Yung tipong gitna ng sa gitna nung likuran ng sasakyan, mga lods. Kasi kadalasan talaga yan nagkaka-blind spot, no? Dapat ang tingin nyo dyan lagi, ang pwestuhan nyo pala is dito, yung tipong kita kayo sa side mirror nung driver, yan ito, o dito sa kabila, yan dito sa kabila, yan basta alam mo na kita ka dun sa side mirror niya. Yan ang pinaka safe na position kung ikaw ay newbie pa lang. So next naman, mga lodi, syempre newbie ka. So kung gusto mo na mabagal ang takbo mo, no? Nung parang chill ka lang, hindi ka naman nagmamadali. So mga lods, mas maganda na pwesto ka rito sa outer lane. Dito sa gilid. Kasi yan mga nasa inner lane dyan, mga lodi. Yan yung mga overtaking lane, yung mga katawan. So kahit pa sabihin natin na wala namang overtaking lane dyan wala namang pass lane dyan di ba? So matuto tayo na mas maganda na masanay tayo na na kapag mabagal ka is dito ka lang sa gilid, no? Siyempre kadalasan sa mga newbie nandito lang na lang sila, slow down, lalo na sa mga nagbe-break in lang ng motor, no? Yung mga bago lang, so nandiyan lang sa gilid. So kung gusto mo naman yung sabi natin mabilis naman yung papatakbo mo, dito ka na, kasi ito talaga pass lane talaga, no? Tsaka dito rin kasi yung overtaking lane, no? Sa kaliwa. Kung ikaw hindi naman nagmamadali, so diyan ka lang muna sa kanan, no? At saka kung hindi naman ganun kabilis yung dala mo, go ka na sa dito sa outer lane, no? So, papasok na tayo ng mga lods sa highway. So ito yung highway na sikat sa Metro Manila, mga lodi, no? Dito sa Luzon, which is ang tinatawag namin dito ay EDSA. So ito ang pinakasikat na highway dito. Alright. So dito tuturuan ko kayo. Kunwari nandito ako ngayon sa ang tawag nito. Yan, nandito ako ngayon sa dulo. So ngayon, pupunta tayo sa pinakadulo. So one at a time lang tayo. Tapos papakiramdaman natin yung yumuko ako. Yan, one at a time lang, no? Pag nakapasok ka na, pasok ka naman sa kabila. Yan. Pag nakapasok ka na, huwag ka munang dire-diretso, pasok ka na sa kabila. Yan. So parang ganun lang, no? One at a time lang, 'di ba? Yan. So hindi yung suswerve ka ng dire-diretsong pa ganun. Okay? Yan. Siyempre, kailangan mo rin ng tamang bilis para makasabay ka sa kanila. Mahirap kasi kapag ang bagal mo 'di ba? Yung sobrang bagal mo tapos highway yan, talagang yung iba kasi magagalit. Pero dapat may pag-iingat ka, no? Lilipat ka lang linya, dapat may pag-iingat ka. Lagi ka dapat alerto, no? Gaano kabilis yung approaching. Yan, pagbibigyan ka ba, ganun. Yan. Itong ginagawa nito mga to, nakahinto dyan. So, huwag niyong gagawin yun. Mga pupunta ata ito ng Marilaki. Parang gusto ko rin pumunta ng Marilaki. Yan, lagi kayong titingin sa side mirror niyo, mga lodi. Ayan, ayan. So ito ay tinatawag na EDSA. Ito na yung mga highway. Yan, nasa highway tayo ngayon. So ayun, nakikita ko na yung mga approaching, no? Ang kadalasan naman na lagi nyong babantayan dyan, mga lodi, is yung kapwa nyo na rider, no? Yung mga kapwa nyo nagmomotor. So marami talaga nagmomotor na mga harurot, ganyan. So,
Lagi nyo tatandaan mga lods, kapag kayo lilipat ng linya, one at a time lang mga lodi, no? Isa-isa lang, hindi yung diretso kayong papunta doon na ng ano, na kunwari dito kayo sa kanan, dulong-dulo, tapos pupunta kayo kagad sa dulo, no? Yan, alerto lang lagi. Ito yung sinasabi ko, yung positioning ng motor, huwag kayo dun sa buntot na buntot, kailangan yung kita kayo sa side mirror nya. Yan, lilipat ako linya, tingin side mirror muna. Yan, oh. So next naman mga lods, ang pinaka ano dito, pinaka kailangan nyo sa ano dito sa highway is yung dapat napapakiramdaman nyo yung galaw ng ano. No, meron kayong observation. Kung nanonood kayo ng One Piece na anime, dapat i-activate nyo yung ano nyo, yung observation haki, no? Ayan, tingin side mirror, lipat linya, naka-signal light ako, patay natin. Yan. Yan. Dito, kailangan dito ng observation haki mga lods. Kailangan na observe nyo yung galaw ng mga sasakyan, yung mga kasama nyo sa kalsada, motor o sasakyan mga lods. Yan. Dapat na napapakiramdaman nyo, ano ba to? Kakanan ba to? Diretso ba to? Kakaliwa ba to? Tulad nito, CRV nasa harapan ko, ayan o, tapos meron ako dito sa likod, so delikado, hindi ako overtake. So paunahin natin yung nasa likod. Yan o, diba? Nakikita ko overtake siya eh. Tsaka tayo, yan, kaya mahalaga yung paggamit ng side mirror, diba? Yan, nakita ko mabagal CRV, tama yung pwestuhan niya, tamang timpla, nandyan lang siya, na so, maluwag naman dito, turning signal, okay, tingin side mirror, okay, patayin natin yung turning signal. Yan, o diretso tayo, tapos punta ako ng dulo kanan, punta ako ng outer lane, okay, sige, maluwag, okay, yan, yan. Pumunta ako ng outer lane mga lods kasi mag-U-turn ako. U-turn ako dito sa ilalim. Next naman mga lodi, kapag kayo nasa highway, ito mahalaga rin to mga lods, kasi kadalasan sa highway dito yung pasok ng mga expressway, ha? At saka malalaman nyo kung malapit na ba yung paliko. Kaya mahalaga rito yung talas ng paningin nyo mga lods, no? Kaya nga tayo nagpapamedical eh, kasi ano, no, kailangan nakikita natin yung mga signages. Yan. Yan o, yung mga signage na yan. Dapat marunong kayo bumasa yan mga lods, kasi nung dati, unang panahon nung wala pang cellphone, Waze, so talagang yan ang ginagamit, mga signage. So ngayon kasi yung mga tao umaasa na lang sa ano eh, sa tawag dito, sa cellphone, sa Google Map, kay Waze, ganyan. Kaya mga tao umaasa na lang sa ganyan eh. Hindi na sila tumitingin sa signages eh. Ako, sinanay ko pa rin yung sarili ko na ano, umasa ako sa mga signage, no? Yan o, North Monumento, yan, Mindanao, no, diretso lang daw ako. Tapos minsan kasi yung iba naka-waste na nga sila, nakakapasok pa ng expressway, no? Yan, tapos pag uhulihin, magmamakaawa, galit pa. Ako, nangyari na rin sa akin yan eh, no? Umaasa ako sa ano talaga, waste nun dati. Ano na kasi yun, gabi na, tapos parang nagmamadali na ako. Gusto ko na umuwi. Parang natakpan nung malaking van eh. Hindi kasi ako tumitingin nun eh. So ayun, nakapasok ako ng ano, expressway. Pero ano naman, na-alert naman ako kaagad na, uy, mali pala to, no? So yun, buti na nakabalik tayo saglit. Hindi naman yung pasok na pasok, muntik lang, muntik. Yan, muntik lang ha, hindi ako pasok talaga ha. Ayun, muntik na mangyari sa akin pala yun. Yun pala yung word, muntik. Kaya kayo dapat marunong din kayo magbasa ng mga signages na ganyan. Huwag nyo baliwalain yung mga nakapaskil. Yan. So yan, tingnan yung ginagawa ng nakamotor na nasa harap ko. Tumitingin siya sa likod, which is mali. Dapat sa side mirror ka talaga tumitingin. Yan kasi yung sakit sa atin eh, no? Magpapalit tayo ng side mirror na maliit,
Hindi naman yun, ano, hindi na natin nakikita yung mga natin nasa likuran natin. Di ako yung ngayon, yun yung isa. Ito, yung Mio. Nunda natin. Yan, ito. Yan, tingnan nyo. Wala siyang, ano, halos di nakita yung, ano, ako dito, sa likod niya. Kasi, ang liit ng side mirror niya. Ayun, tingnan mo. Tingnan natin. Ayun, o. Ayun, o. So, nag-side mirror ka pa kung ganyan lang din yung ilalagay mo, no? Ayan. Next naman is yung mga markings, no? Dapat marunong ka magbasa na itong mga parking na to, mga lods, no? Kung ano dyan yung mga broken line, ano ibig sabihin yan, solid yellow lane, solid white lane, double solid yellow lane. Dapat marunong ka magbasa ng mga paved markings, no? Mahalaga yan, mga lodi. Daming hataw ngayon, no? Ayan. Ako pag nasa highway ako, hindi nga lang every 10 seconds ang tingin ko sa side mirror eh. Parang every 3 seconds eh. Diba? So pag newbie pa lang kayo sa isang kalsada, mga lodi, so make sure na dapat lagi kayo nakapokus, na? Yan. Anong huy? Ba, delikado to. Nagkalat na ano, buhangin. Delikado yun. So next naman, mga lods, kapag kayo nagda-drive na sa main road, matuto kayo magbigay, no? Wag kayo makipagkarerahan, no? Kasi alam nyo na, may kalalagyan talaga kayo dyan. Hindi lang dyan sa highway, kundi sa mga main road din, no? Kung matuto tayo magbigay. Ano pa ba yung mga nakalimutan ko? Kung may nakalimutan ako, mga lodis, ano na lang, paki-comment na lang dyan sa comment section para madagdagan, no? Kasi ano tayo, hindi tayo scripted, mga lodi. Kung ano yung pumasok sa isip natin, yun na yun. Hindi talaga ako nag-i-script, mga lods. Sa lahat ng video ko, hindi ako nag-i-script. Talagang ano ako, tawag din, yung ano, basta yun na yun. So ito na siguro yung last na mabibigay na tip ko sa inyo. Ito palagi ko itong sinasabi sa mga dati kong video, no? Pinakamahalaga, maging ano lang kayo, mga lodi, maging alerto lang kayo, then focus sa kalsada. Yun lang naman. Kasi kung hindi kayo nakapokus talaga sa pagmamaneho, hindi kayo alerto sa mga nasa paligid, baka may kalagyan kayo, mga lods. So kailangan maging maingat kayo lagi. Yun lang naman. Kailangan ride safe always, mga lods. And laging dapat mapagbigay kayo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So yun lang, mga lodi, no? Sana may nakuha yung idea. Alam ko mga basic yung mga sinabi ko, yung iba doon basic. Pero sana makatulong sa inyo yung yung mga nasabi ko sa mga newbie rider natin. Sana ma-master nyo yung mga nasabi ko, mga lods. So yun lang, mga lodi, ride safe always, to. Lagi kayo mag-ingat. So yun lang, bye bye and peace out.